Good day mga kasweldo! May parating na naman na long weekend. Nakapagplano ka na ba ng bakasyon mo? Ang mas mahalaga doon, bayad ba ang bakasyon mo? Kung di mo alam, halika discuss natin. So gumawa ako dito ng presentation para i-simulate natin yung long weekend na parating at titingnan natin yung different scenario kung bayad ba tayo o hindi during holiday. Okay? So dito sa Excel, meron lang tayo ditong holiday. So kung makikita nyo, meron lang tayo, nakalagay lang dyan yung Monday, Thursday, and Good Friday. And then, meron tayong date from March 27 na regular day hanggang March 31. And then date type, so makikita natin yung March 27 regular day, and then yung 28 is regular holiday, and March 29. Tapos sa March 30 and 31, naka-rest day. Okay? And then, dito yung lalagyan natin ng input. Tapos, titingnan natin kung ano yung magiging result sa holidays. Okay? Sabi ni Dole, mababayaran lang ang holiday mo kung pumasok ka ng the day before ng holiday. Yan ang important na bagay na hindi alam ng maraming employees. So, yun yung isa-simulate natin. Sa unang data natin, March 27, present si employee. So, sa madaling sabi, since na-present ka nung the day before nung holiday, bayad ka na sa March 29. Paano naman yung March 29? Since na ang the day before ng March 29 ay holiday ulit, ang gagawin lang dapat yan, i-check natin yung March 27 pa rin. Kasi ito lang yung the day before ng holiday. Okay? So, bayad pa rin si March 29 kasi present si employee no March 27. Okay? Paano naman kung absent si employee ng the day before ng holiday? Unfortunately, ang mangyayari niyan, hindi ka bayad ng holiday. For March 29 naman, kung titingnan natin, same rule apply nung kanina, titingnan natin the day before, which is holiday ulit, so yung urong uli natin, ang i-check natin is yung March 27 pa rin. Since na-absent ka, hindi uli bayad yung March 29 na holiday. So ito yung kailangan maging aware tayo. Lahat ng employee dapat maging aware din. Kasi pagdating sa sahod mo, hindi lang isang araw yung mababawas, kundi 3 araw. So masyadong masakit yan para kay employee. Diba? Kaya dapat maging present muna kayo sa trabaho ng March 27 para mabayaran yung long weekends natin. Okay? So for our next scenario, paano naman kung paid leave si employee? Okay? So, si employee ay nag-leave. So, basically, sinagad niya rin yung bakasyon niya. Nag-leave na agad siya ng the day before ng holiday, di ba? So, sinabi ni Dole na okay lang naman daw na mag-leave si employee ng the day before. Yan. So, ibig sabihin, yung March 28 natin, paid yan, pati yung March 29. Yan. So, walang problema kung naka-leave ka ng the day before. So for our last scenario, paano naman kung nag-leave si employee pero wala na siyang leave balance? Yan. So, ibig sabihin, unpaid leave. Yan. So pagka ganyan, parang considered as absent lang din naman si employee. Kaya ang mangyayari, yung March 28 na holiday, hindi paid. Yung March 29, hindi rin paid. So, masakit talaga pagdating sa sweldo ng employee ko na 3 araw hindi mababayaran kayo. Yun lang mga kasweldo. Hopefully, maiplano natin ng maigi yung vacation natin para pagbalik natin sa office, yung the next sahod, kompleto yung marireceive natin sahod, di ba? So yun nga mga kasweldo. Hopefully, naiplano nyo ng maigi yung bakasyon nyo para wala na kayong iisipin pagbalik nyo ng office. Huwag nyo na rin kalimutang i-like, share, at subscribe ang aming channel para lagi kayo updated sa aming mga videos. So yun lang. Salamat!